Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoys. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Alice Go sa mga pogo, sa ating presidente, or sa basta current event siya ngayon sa Pilipinas. Current talaga. So, this video is from the news boards. Meron ito pamagat na kakapasok lang sumugod na PBBM na shock matapos Alice Go connection kay Roque Duterte Luistro. Nako. So yun na, bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang sumugod na PBBM na shock matapos Alice Go connection kay Roque Duterte Luistro. So I think ito na talaga yung balasahan ng past administration, and for sure magsisitago na tong mga to. So again, the news board Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng Social media. Matapos ibunyag ni Alice Go at Cassandra Ong ang tunay na koneksyon ni Harry Roque sa Hala. Pogo, abay gobyerno ni Marcos hindi na mahagilap itong si attorney. Naniniwala Magsisiwalaan talaga yan, min. Sinasabi ko sa inyo. naman si Kong Luistro na hindi lang Chinese ang mga protektor ni Alice Go, kundi kapwa nating Pinoy na traidor at maka-China. I really wish to find out sino ba ang mga taong nasa likod ni Cassie Ong at saka ni Alice Go. Itong dalawang to, parehas young women, no? Para magkaroon ng ganito, kadaming pag-aari na assets. Oo nga eh. Yun nga din eh. Biruin mo itong si Cassie 24 or 23 years old. Sobrang bata pa. Tapos si Alice Go mga 38 ata siya or 39. Correct me if I'm wrong. Diba? Maano mo talaga na swerte yung mga lalaking makakaano dito eh. Magiging jowa. Swerte lang sila kapag ka sa pera. Pero syempre kapag ka kulungan na or parang anuhan na ng mga illegal na gawain, malas din. Diba? Nanggaling to. And I could not believe na walang malaking tao na nasa likod nila. They could be Chinese, pero it is impossible na walang Filipino national na sumusuporta sa Tama. kanila. Otherwise, they will not be able to establish these pogo establishments, and they will not be able to perpetrate all these criminal activities, no? Imagine, dinala nila dito yung napakaraming Chinese nationals para kanilang i-detain dito sa pogo establishment, piliting magtrabaho, i-exploit, di ba? Only to find out na front lang pala yung pogo at Tama. napakarami pa ng criminal activities behind this pogo. Ito yung hindi maiintindihan, especially yung mga nagtatanggol sa mga nag-aproba nitong Pogo. Sabi nila, gusto naman yung Pogo, may pagkakakitaan naman or kikita din naman yung Pilipinas. Hindi naman illegal yung Pogo. Sige, given na, pero front lang kasi yung Pogo, min eh. 'Di ba? Ang pinapakita lang ng sabihin nila, goods naman yung mga ginagawa nila. Malamang. Alangan namang ipakita nila yung mga illegal nilang gawain, 'di ba? Labo din. Ito lang bang talagang dalawang babaeng ito? Cassie Ong lang ba yan? At saka Alice Go? It is very impossible. Kasi kung puros i-check, Yun lang. bakit naman kami maniniwala? Nandito ka sa Pilipinas, nakatakas ka, nakapag-operate ka ng pogo, wala kang ituturong Pilipino. That is very impossible. I understand na mayroong mga Chinese nationals na sumusuporta sa kanya, but it is very hard to believe na walang Filipino nationals na nakasuporta sa mga taong ito. At saka hindi lang mga ordinary Filipino, mga malalaking mga malalaking bulas na tao. 'Di ba? Sagot naman ni Roque sa kanyang social media, abay ano ba daw ang pakialam ng kamera sa yaman nilang mag-asawa, at pinagmalaki pa ni Roque na hindi daw siya pugante. Talaga ba ano ang pakialam ng kamera? Wala naman talagang pakialam yung kamera sa pera nyo. Kung sa maayos nyo na paraan kinikita yan. 'Di ba? Yun lang, meron tayong kung. Kung sa malinis na paraan nyo yan kinikita, walang pakialam yung kamera, pati yung mga kapati kami, wala kaming pakialam dyan. Pera nyo yan eh. Pero kung may ginagawa kayong kabulastugan, tapos iyan yung balik sa inyo, mga pera nyo, di pwede yan. Diba? May pasabi-sabi pang hindi pugante sa ngayon. Or I don't know, di natin alam. Baka susuko din siya or pupunta din talaga siya. Pero nagtigas-tigasan din kasi sila eh. Pakialam ng mga medical records ko at ang misis ko sa investigasyon sa Pogo. So ulitin ko po hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw. Ha? Hindi ka pugante?
pero sa Kongreso lamang. Attorney kami, 'di ba? Dapat alam nyo nga na no one is above the law eh. So it means kahit sino ka pang Poncio Pilato ka, kailangan mong pumunta doon kung iimbestigahan ka o iimbitahan ka. No exemption dapat. May nalalaman pang hindi ako pugante sa pugante lang ako sa Kamara or sa Congress. Like what? Ang labo. Sigaw, kapag ayaw ng sagot, contempt agad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa Mangayak-ngayak illegal na. killing, sa droga, at syempre sa pogo. Hindi po tama yan. Kaya nako. So, Well, ako admitted ako, dati akong supporter ng Duterte or DDS. Pero syempre, ba't itatanggi natin yung killings, men? Inamin mismo yan ni President eh. 'Di ba? Inamin niya yan dati eh. Alam nga namang magbulag-bulagan pa tayo doon eh. Totoo naman talaga yun. Kahit kayo, alam nyo naman na totoo yun. 'Di ba? ang anong tanong, magpapa-aresto ba ako o hindi? Mga kaibigan, hindi po ako pugante. Ako po isang ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ng mga congressmen. Alam ko po, napakadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag ko dyan, ang Bill of Rights ng saligang batas at paninindigan ko po yan. Dahil kung hindi pa Paawa effect, ordinaryong mamamayan lang daw. Maniwala kung ordinaryong mamamayan ka lang kung ordinary ka lang talaga. Tapos ganyan, milyonaryo ka. Anong ordinaryong pinagsasabi mo? Tapos yun nga, wala naman talaga kaming pakisayaman mo. 'Di ba? Ang issue dito, saan nyo nakuha yung mga perang yan? pinindugan ng mga ordinaryong mamamayan ng kanilang karapatan, tuluyan kong lalabagin ng mga power trippers. Timbog naman ang matinding kalakaran sa PCSO kung saan halos umusok sa galit ang isang senador. Parang nakita ko dito kay Jim Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. This guy is very dangerous. Delikado to, nakakatakot tong boss niya na si Robles, Jim Robles. Paano na kaya kung ito ay naging presidente ng Pilipinas? Baka lahat tayo, kunting mali lang dyan, kukulong tayo lahat. Kaya sabi sila, abusado tong boss mo. Isa ulitin ko bago tayo suspend, nakakainit naman ang ulo. Alam niyo po, itong Lotto games, para sa mga mahirap to di ba? Something to look forward to. Na, mali mo, baka makachamba, manalo ako, etc. Pero ang lumilitaw, base sa mga kumakalat niya sa social media, na ang nananalo ay hindi naman talaga mga mananaya, kundi yung mga nangangapital. Agree din naman ako doon. Agree ako doon. Kahit sino naman sigurong tao kung tatanungin may daya ba sa PCSO. Meron naman talaga. Kasi kung walang daya yung PCSO na yan, araw-araw may mananalo dyan, men. 'Di ba? Kung luck lang talaga ng tao yung masusunod dyan. Yung nga lang eh. Tsaka kung naman yung lotong yan, kung tawag dyan, kung walang daya dyan, matagal na yung nalugi, di ba? Tuloy. Totoo yan. Nangapital. Or I don't know, correct me if I'm wrong. May pera. O dili kaya taga-gobyerno ang nananalo. Yan po yung kumakalat. Unless na may prove natin na hindi totoo, magbantusawa kayo. Kung gusto niyo pa, Lotto trilyonaryo for all I care. Basta yung integridad ng PCSO, intact pa rin po. Yun lang po importante sa akin, sir. Po amin pong tutugunin ang inyong pong payo, and we will wait for the outcome of or the report of this committee. Thank you, sir. At also, sir, yung yung sa national president, si Ma'am Evelyn Marking Javier, yung mga Lotto operators, tingnan nyo na po yung kapakanan dito na, sir, kasi kawawa po eh. I really pity them. Po, sige po. We'll have a look into it. Ma'am Evelyn, meron kang gusto? Para sa akin lang naman, ang suggestion ko sa Lotto, huwag na silang i-secret-secret yung mga mananalo, di ba? Siguro, sabihin na lang natin, nanalo ng 100 million si Poncio Pilato. Poncio Pilato talaga, no? Kunyari lang, nanalo siya ng 100 million. Ngayon, sige, bigyan siya ng 1 buwan or 2 buwan. 'Di ba? Na makalipat ng bahay, magasto niya yung pera niya na makapagpatayo siya ng bahay, something like that, na mak-secured yung sarili niya. Tapos doon na natin i-announce na siya yung nanalo. Kasi unfair naman kasi yung puro ghost lang yung nananalo, 'di ba? Wala tayong kamalay-malay. Yung iba nga, hindi naman nauso ngayon yung mga takot-takot na baka marami kang pera, anuhin ka. Sa social media nga ngayon, puro na nga flex, di ba? Yun lang naman. Suggestion ko lang naman yun. Bahala kayo dyan. Sasabihin pa, last statement. Hindi naman po sa gusto kong magsumbong, pero yung Lotto outlet ko po ay tinerminate po ni GM Robles. Bakit po? Dahil po nag-attend ako ng prayer rally dahil hindi pa nga po na ibabalik yung cancellation. Kinancel yung Lotto. Tinerminate po niya noong June 10.
Bakit daw po? Kasi daw po nag-attend ako ng prayer rally. Ako. Ano yung So prayer? wala po akong hanap buhay talaga for almost 3 months na po mag-100 days na. Malakas pa naman po doon sa amin ang pataya kasi gawa ng mga sundalo po doon sa amin tumataya kasi sa Tanay po yun eh. Dapat, sir, Mr. Reyes, kayo po isang dating judge, di ba dapat patas tayo? Walang kinalaman sa kanyang political belief, yung kanyang negosyo. Sana hindi nang pipikialaman. Baka pwedeng pakibalik, sir. Tama naman. Sorry, sir. I'm not, Sino Your ba- Honor, Your Honor. Mr. General Manager, Mr. Casas, kung siya man, Attorney Patiag, kung siya man umaten ng prayer rally, kung alam man prayer rally na yan, and hindi ko alam kung ano yung pinagsabi ng prayer rally, kung yun ay something na hindi maganda sa pandinig ng PCSO o against sa mga belief ng PCSO, huwag natin Sir, pakialaman personal. yung kanyang negosyo. Baka pwede pakibalik, sir. Kaya nga, ba't pinipersonal? Di ba? Ba't pinipersonal? We will bring this up to the management, Mr. Chair. Kasi po ito yung nangyari nung June, nung panahon po ni Mrs. Gabuyo. Ako lang po pansamantalang nakaupo. Pero titingnan po namin yung records po, Mr. Chair. Yes, it was AGM Gabuyo wrote me a letter also na due to, binalidate lang niya po yung letter po ng show cause order po ni GM sa akin na, Ano nakalagay po sa Determine- focus order? nag-attend po ako ng prayer rally. Nagdasal naman lang po talaga kami and marami rin naman po kami. Kaya lang talaga pong dito po yung show cause order po. So because of you Nakikita lang attending a namin. prayer rally, kayo po ay na-issue ng show cause order. Opo. Tapos nag-explain naman po ako na sana po kasi naghihingi po kami ng audience sa inyo. Sana kinausap niyo naman po na yung mga agents kasi gusto lang po namin talaga mabalik po yung cancellation. Dahil nga po February 12 po yung last nating meeting tapos wala pong nangyayari. So that was already in May 3 and 16 po. Nagpunta po kami doon sa harap lang at nagpaalam naman po kami. May mga pulis nga po nagdatingan. And we were just prayed lang naman po quietly. At yung mga ibang agents nga namin, pinagre-resign po siya. Hindi ko po pinayagan yung mga placard na merong resign Robles. Kasi sabi ko wag ganyan. Prayers lang tayo. Sabi ko ganun. Kaya Yung minalas ka, nag-prayers ka na, or prayers nga lang yung motive mo, tapos na ano ka pa, samkin, na karma ka pa. yung cancellation lang po ang inano namin in a piece of paper na sana mabalik po ng PCSO. And then po nung I received a letter po ng May to show cost order po na sinasabi nga po na i-explain ko daw kung bakit hindi ako dapat i-terminate. Dahil nga po nag-attend ako ng prayer rally. And then I wrote a letter po, nag-apila ako po. Doon pa lang sa word na sa pag-attend pa lang niya ng prayer rally, pwede niya na yung gawing pang-counter eh. 'Di ba personalan? Something like that ba? Sumulat po ako sa kanya and then nagpunta pa po ako ng personal sa kanya regardless of meron pa po akong letter sa kanya tapos nagpunta po ako ng personal, kinausap ko po siya na sinabi ko po sa kanya na yun lang po yung bread and butter ko at yung anak ko naman po ay kagagaling lang po sa heart surgery at wala naman po ako nakuhang tulong talaga sa PCS. And then 3 weeks ago I was diagnosed po na I have a cancer ho at my breast. Sus. So parang siguro sa sobrang stress na po nito, wala kaming hanap buhay. Parang sobrang naman pong, parang sa akin po, parang masyado naman po akong pinersonal at siningle out po ni GM Robles. Parang nag-beg po ako sa kanya, nakiusap po ako sa kanya, pero ayaw niya po talaga. Sabi niya po basta i-terminate. Sir, Okay. Attorney Patiag, Yan yung problema kapag nasa politika ka tapos personalin mo yung di ba? Kaya nga yung gobyerno natin minsan, yung mga proyekto naantala kasi bawa ganyan, yung administrasyon nyo. Meron kayong magandang plano. Tapos meron sa hanay nyo na sali na taga-kabila. Diba? Ibang partido. Ngayon, siya yung haharang-harang ngayon. Yan yung nakakalungkot sa sa tawag dyan sa government natin. nandun ba sa kontrata ng PCSO na bawal ang mga lotto operators mag-attend ng mga prayer rally? Otherwise, sila yung makatanggap ng show cause order? Is that written Wala po in the yata contract? sa kontrata, Wala? Mr. So din kung wala sa kontrata, mali po yung ginawa ninyo dito kay Ma'am Evelyn Javier. What's your opinion, Mr. Fanan, ng Ombudsman? Sir. The applicant, Your Honor, may have remedies within the PCSO system in order to have them reconsidered the matter of cancellation of the franchise, Your Honor. The internal remedies would have to be mobilized first within the PCSO system. I think that they have PCSO system muna. And kapag hindi na-resolve, then that's the time na pwede sila lumapit sa inyo. yes, yun, if there's a case within the circumstances of the case, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Fanan, sir. So PCSO,
Mr. Chair, Yes, Attorney Pachag, sir. pwede po i-share na. Ito po yung sulat ng aming ahensya sa kanya. Show cause ordered May 2024 addressed to Ms. Evelyn Javier. Ito po tungkol sa rally na binanggit niya na last May 3, 2024 kung saan ang iba pang lotto agents na nag-participate. So dito po sa sulat na ito na binigay sa kanya, inaasahan po ng ahensya na makipag-communicate siya sa amin, proper Anong month ba to, Min? Bago lang ba to? Kasi, ewan ko, parang luma na siya eh. Or I don't know. dialogue and to clear some issues. Ito po ay na-interpret na nag-work against the interest of PCSO. So yun po, kaya po siya pinadala ng show cause order within 48 hours sa pan-receipt of the notice. So yun po yung naging Kung reason, bakit siya pinadala ng show cause order? apparently dito po sa rally na ginawa sa tapat ng opisina ng PCSO last May 16, 2024. Sa tapat ng opisina ng PCSO pala. Gagis. Bakit kasi sa tapat? At saka po yung May 3, 2024. Okay. And then this one is So, sabi po dito, in short po, Attorney, yan nga, tama nga siya. Kaya nakansela yung kanyang kontrata sa PCSO dahil nag-attend siya ng rally. Na-issue siya ng show cause order, tama? yan po lumalabas dito. And Kaya nga, yun po, so tinanong kita kanina kung nasa kontrata ba ng PCSO na kapag ikaw ay nag-attend ng rally, prayer rally, kung ano pa man yan, ikaw ay ma-issue ng show cause order hanggang sa ikaw ay matanggalan ng kontrata. Tama nga naman. Sobrang personal na din naman talaga niyan, men. 'Di ba? Kasi wala naman sa rules pero bakit nyo pinapatupad? Ano yun? Asar-asar lang ba? Di ba? Wala. So therefore, tulad sinabi ni Mr. Rapanan ng Ombudsman, ayusin muna siguro ito internally. Siguro pakibalik na lang, mag-usap na lang kayo. Di ba? Mag-usap ng maayos. And then after na makapag-usap kayo ng maayos, Magkapatawaran. katawaran kung ano man yung mga problema, and then ibalik na lang yung negosyo niya. What do you think, Attorney Pachag, sir? Titingnan pa namin yun, parating sir. po namin sa management, Mr. Chair. Nasaan nga pa siya, no? Chairman GM Robles? Officially po nasa official travel sa Portugal, Mr. Chair. Okay. Ito din yung kinaganda no kapag ano ba kasi halimbawa ganyan. Kung hindi mo siya idudulog sa mga ganito, kinatulpo or sa Senado, of course hindi ka talaga mapakikinggan. 'Di ba? Sabi nga ni Madam, 'di ba, na grabe sir, nagmamakaawa na talaga ako pero ayaw niya pa rin talagang ibigay. Ngayon na idinulong niya dito, o may possibilities na maibalik sa kanya. Kaya minsan parang naano tayo ba na need din ng some kind mga ganito para lang yung mga tigas-tigasan ay lalambot din, 'di ba? Lisbon, Portugal. Okay. So, sige, mag-usap-usap po kayo. Kausapin si GM Robles, saka itong si Ma'am Javier. Kayo po, Attorney Pachag, kasama siguro si Chairman Reyes, kung ano yung pwedeng gawin na para maplansya yung problema. Plansyahin. Yung pong lotto agents po, yung lotto outlet ko po 20 years na po siya eh. I have never violated anything in my contract. We remit 20 years? So pangkabuhayan na talaga nila yan, men. every day. Lahat po ng takot po kami. Takot po kami dyan sa mga violation kasi alam namin yun po yung reason para ma-terminate po ako. Kaya I was really, my whole family, my relatives, they were quite surprised na bakit terminate na lang ng ganun dahil lang nag-attend lang ng prayer rally. I mean, lahat naman po ng tao may karapatan naman pong tumulong din doon sa ibang agents po para marinig po or ayaw po niya kaming dinggin yung aming The prayer rally in front of PCSO. Opo, doon sa kabilang side lang po. And we were not making And that noise. prayer rally is para telling PCSO na there is a problem, please help us. Yeah, we pray. We pray na ibalik po yung cancellation of tickets, ibalik po yung 2,000 na bigyan na po ng machine yung 2,000 outlets. Yung dalawang issue lang po na yun ang pinag-pray namin doon. Yun naman pala, Attorney Pachag. Nag-rally sila sa harap ng PCSO, nagdarasal na sana maibalik yung kanilang mga outlets. Ano masama po doon? Ba't pinersonal? Saka ako lang po talaga ang Dahil kayo pong nagasto. Sa presidente. po na nag-attend. Tapos yung rally kasi, parang dinagdagan lang nila ng prayer eh. Pero rally pa rin siya, di ba? Mas ano nga lang, mas nakaka-cringe gambalain yung prayer rally. Kasi parang prayer to ha, ang ganda ng motive namin dito. But still, rally pa rin siya. Di ba? ng prayer rally. Ako lang po. So, Attorney Pachag, please, when will General Manager Robles comes back? I understand up to 26th, Mr. Chair.
1 week po yata, Mr. Chair. Okay. Siguro po sa susunod na hearing, I want him here and then gusto ko pag-ayusin ko sila ni Ma'am Evelyn at maibalik yung kanyang outlet. Sabi niya wala raw siyang violation for more than 20 years. Ginagawa niyang lahat na tama. And then nag-attend siya ng prayer rally, parang short of saying, nagdarasal at nagmamakaawa na sana maibalik niya yung mga Lotto outlets na nagsara. And then, Kayo ba guys, agree din ba kayo na ibalik yung Lotto outlet ni Madam? Comment sa baba. napunada. Binalikan sila. Pamimensional. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. Boom. That's grave abuse of power. Hala. Really? He think he's God. This guy is very dangerous. Hala. You give him little power, he Power. exceeds that power that was given to him. Grabe naman. I think marami namang mga nakaupo sa gobyerno na nakala mo talaga mga mga high ranking talaga kung tutuusin mga lang naman, empleyado lang ng gobyerno, empleyado ng taong bayan. Pero mga hindi na malapitan 'di ba? Wala naman akong problema sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, pero yung tipong parang gaganyan-ganyanin ka, 'di ba? Susungit-sungitan ka pa. Sisigaw-sigawan ka pa. Like, what the heck? Delikado to, nakakatakot tong boss niya na si Robles, GM Robles. Hindi lang naman yan. Marami dyan. Paano na kaya kung ito ay naging presidente ng Pilipinas? Baka lahat tayo, kunting mali lang dyan, kukulong tayo lahat. Yun lang. Pero malabo yun. Kaya sabi sila, abusado tong boss mo, tong si Robles, napaka-abusadong tao. He's playing God. Na nobody, Marami yan. wala dapat pwede bumangga sa kanya. Marami Nobody sila. should cross him. Otherwise, ayun. Marami sila. Grabe naman po, Attorney Pachag. I'm sorry, Attorney Pachag, this is not for you. This is for your boss. Diba? Pakisabi na lang siguro sa next hearing. I want Mr. Chairman Robles here at pag-ayusin natin sila. Gusto ko may balik. Wala naman palang ginawa. Kayo ba, ma'am, ng bato? Hindi kayo nagbato, hindi kayo nagsunog ng mga papel doon? Hindi po. Hindi ka We nagsunog only prayed. Hindi ka nagsunog ng mga bandila? Ano? Hindi? Hindi po. Okay. Kandila lang sinunog. Nagdasal lang po talaga kami and we did not stay long there. After the prayers, umalis na rin po kami. Oh, okay. Pero they took our pictures. Parang makukonsider ba siya as guys, whistleblower? Hindi ba? Whistleblower ba? Or yun. Nakalimutan ko may something ganyan eh. Yung school kasi namin dati, parang nirally din ng mga teacher. So parang may tawag sa kanila eh. Yun ba yun? Or whistleblower? Nakalimutan ko. Basta something like that. Tapos yun, pwede din daw yung ikabad ng record nila. Like for example, since galing sila sa school, hindi na sila mahihirap or hindi na sila or mahihirapan na silang mag-apply sa ibang school kasi nga may record na sila na kapag may problema sa school, bigla-bigla silang nagrarally. I think same as dito sa siguro, sa PCSO dito ni Madam. So ewan. I mean, from the office of the GM, they took our pictures. There were policemen who na pinadala doon. Nakita naman po ng mga police na, naman po, peaceful naman po yung prayer rally. Hindi po kami ng gulo. Sige ma'am, sa susunod na hearing, pag nag-attend si GM Robles, pag-ayusin ko kayo and then i-request natin na ibalik yung inyo pong outlet. Yes sir, kasi yun lang po yung hanap buhay ko. Wala naman po ako ibang hanap buhay eh. Dito po sa ginagawa namin po, gusto ko lang talagang matulungan po yung mga na-displaced na Lotto agents. At kaya nila ako ginawang presidente kasi naniniwala po sila na matutulungan ko sila. Maraming salamat po, Chair. Thank you. Yun lang. Nagmagandang loob ka lang, ikaw pa yung napasama. Pero ganoon naman talaga yun. So, yun lang naman mga kanoises. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below to push pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the news board, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, that's it. Kita nyo naman yun. Diba? Malinaw pa sa klaro, men. Iba din talaga. Biruin mo, sabihin natin. 20 years ka na sa serbisyo. Tapos ngayon, since naawag ka nga dun sa ibang miyembro, kasi syempre, nawalan din sila ng hanap buhay eh. Tapos ikaw na 20 years din sa sa kumpanyang yan or sa business na yan, ikaw yung nirepresent or ikaw yung nagrepresent kasi ikaw nga daw yung some kind high or ikaw nga din yung some kind karapat-dapat na maging presidente nila. Then yun, nakinig ka, nagkaroon ng rally, and boom,
pinagalitan ka ngayon ng boss ng PCSO at tinerminate. Diba? Sobrang sad dito sa Pilipinas kasi imbis na ayusin yung mga gulo-gulo, dinadaan nila sa sa init ng ulo, sa tigas-tigasan, sa partido-partido, 'di ba? Sa kulay, dinadaan nila sa kulay. Kunyari, uy, hindi namin to kapartido ibang grupo to So ba't ka namin pakikinggan ngayon? Gaganyanin ba? Siseryosoin. 'Di ba? Nakakalimutan nga nila na gobyerno ang pinagtatrabahuan nila. Dapat masusunod yung taong bayan. Yung ikauunlad ng Pilipinas yung masusunod. Tapos ngayon sila pa yung mga nag-astang mga gods. Ika nga ni Tulfo. Astang gods. 'Di ba? I think si Tulfo sometimes meron din naman siyang mga ganyan na yun din, yung mga kapulisan din minsan minumura niya or pinagagalitan niya, something like that. Diba? So sad lang kasi hindi ito yung isa sa ito yung isa sa pangit dito sa Pilipinas kasi for example gusto mo ng changes. 'Di ba? Kasi parang may hindi na tama sa mga pamamalakad. Kapag ka maglakas loob ka na magsalita or magpalabas ng opinion mo, wala, goodbye. Goodbye ka talaga. Kaya nga dito sa Pilipinas, marami tayong mga trabahante, mga manggagawa na nagtitiis kahit na naaabuso na. 'Di ba? Kasi takot sila na tanggalin sa trabaho Kasi yung mga kumpanyang mga yan, lang din naman sila tawag diyan nila inaatake yung mga trabahante nila. Tinatakot nila na i-fire kita, mawawalan ka ng trabaho. So, syempre ikaw, especially matanda ka na, mahihirapan ka na mag-apply ulit sa ibang kumpanya. Wala, magtitiis ka na lang. Kaya maraming mga trabahanting naaabuso. Same lang din yan dito sa mga nangyayari sa PCSO na pinipersonal nila. Diba? So sad, so sad. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the News Board, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.